no? So kaya dapat walang tao pag ililipat siya. Wala dapat. So ganun siya, no? Okay. So anyone, what about Sir Elisa Joshua Rubion? Sir Elisa. Sir, audible po ba? Yes, sir. Bale, sa akin po ay sa construction po. Nag-labor lang din po. Bale, nung sa ano po, sa scaffold lang po, parang malakas po kasi hangin nun. Tapos bigla na lang pong may bumigay po sa ah, part ng ilalim. Tapos nag-decho bar down na po. Buti na lang, ano lang po, second floor lang po siya. Nahulog, sir? Pipin. Yung scaffold? Opo, sir. Opo. Mm. Nahulog. Siguro po ay ano po, hindi po stable yung part ng sa isang side po gawa ng ang baksak niya po ay pagilid po sa eh. Ayan. Okay, so napakadelikado, no? Alright. Opo. Okay. So buti, sir, walang casualties, walang tinamaan. Wala naman, sir. Nasa kabilang side po kasi halos yung mga katrabaho po. Okay. Alright, sir. Okay. What else? What about si Ma'am Christine Joy? Gaho Joy? Do you have any experience, Ma'am Christine Joy, about the Wala scaffold? naman po. Wala pa. So hindi ka pa na-expose, ma'am? Hindi pa po. Okay. Kailan ka mag-OJT? Next sem din po. Next sem din. Graduating na, ma'am? Graduating? Opo. Si Ma'am Bishley Navarro. Ma'am Bishley. What yung Ma'am Bishley? May experience na po ba tayo, ma'am, sa expose sa mga establishment, construction? Wala pa po. First year pa lang po ako. First year. Okay. All right. So thank you, no? So maraming salamat. What about Ma'am Hazelmy Atienza? Ma'am Hazel? Wala pa din po. Wala pa. Okay. All right. So yan po, no? So be careful po tayo sa paggamit po ng mga scaffolding, lalo na sa mga working at heights kasi napakadelikado talaga. Yung mga scaffolding po, kadalasan po niyan, disgrasya talaga. Nauna yung ulo, nabagok, no? Oh. So napakadelikado. Ayan, kaya be careful po tayo. Okay, now our next topic is about the environmental safety. So, given na po talaga to na ang pagtatrabaho po natin sa site, hindi talaga natin maiwasan yung mga alikabok, yung baho ng mga chemicals, no? Yung madilim yung area sa pagtatrabaho, maingay, no? So, yan po yung sa environment. So yan yung ano natin na pwede nating magkasakit yung tao dahil hindi malinis po yung environment. So isa po yan. So ang objectives din natin, we can identify and recognize the occupational health hazard sa mga workplaces natin at ma-identify din natin at ma-evaluate din natin yung methods, assess natin yung labor, levels of exposure, no? And then we can introduce also the control methods and address the hazard. Yan. So, industrial hygiene is the science of the anticipation, recognition, evaluation, and control of hazards. So, arising air from the workplace and which could impair the health and well-being of workers. Also taking into account the possible impact of the surrounding communities and the general environment. So, ibig sabihin po, hindi porkit sabihin natin nagtatrabaho tayo sa mga construction establishment, makalat na, mabaho na, so, kailangan pa rin, i-implement pa rin natin yung health ng environment natin. Especially yung personal hygiene, mga proper hygiene natin. Kasi ang pagtatrabaho natin sa mga establishment natin, kung hindi tayo marunong maglinis, nandyan na po yung amoy ng baho, hindi tayo naliligo araw-araw, dyan po tayo magkasakit, no? Dahil may mga patay na mga daga, no? Mga pusa, yung proper disposal sa mga kantin natin, walang maayos. Yung amoy, yung baho, nandyan lang paikot-ikot.
O kaya yung tao na nangyari sa tao, nagkasakit. Trabaho sa site, no? Puro alikabok, may nag-grinder. Tapos yung alikabok, wala man lang control sa alikabok, nalalanghap din ng mga kapwa natin manggagawa. Nakuha din nila yung alikabok. So nagkasakit din sila. So yan naging problema. Yan. So, ano ba yung health hazard, no? According to medical dictionaries, any agent or activity posing the potential to health hazard and any organism or chemicals, condition, or circumstance that may cause illnesses. Kaya, nakasalalay po yan sa mga management, kasama natin yung mga manggagawa dyan sa loob, sa mga site natin. Kung burara tayo sa mga site natin, hindi tayo marunong maligo, hindi tayo marunong maglinis, wala tayong mga klaseng mga hazard sa site natin. So, there will be a tendency na yung mga tao natin magkasakit. Dahil walang mga prevention program. Kasi ang entry level po ng health hazard po natin is through inhalation. Yan po yung mga alikabok o mga chemicals na malalanghap natin papasok sa katawan natin, mag-stuck sa baga. Yan po yun. Skin absorption. Itong balat natin, open to. So may tendency na papasok po yung mga chemicals dito sa balat natin. Diyan po. No? Ayan. Ingestion. Pag kumakain tayo, mga stillman, yan yung nangyari sa mga stillman, karpintero. Maghatak ng mga bakal, mag-install sa mga kulom sa mga poste. Nakakamay yan. Yung dito nila, kinakalawang yan, dumikit yung kalawang. Makita mo pag break time, nagkakamay kumakain. No? Dumikit yung mga kalawang. Kaya parang kalawang na rin ang kinakain nila. Kaya nagkasakit yung mga tao. Sumasakit yung mga tiyan, no? Dahil kulang sa kalinisan. Yan yung nagiging problema. Mga chemicals na ginagamit, yung mga kontraktor natin sa pintura, na nagpipintura. Anong health hazard ng pintura? Yung chemicals natin malanghap, papunta sa lungs natin. Wala kang protection. Araw-araw, yan yung trabaho mo, pintura. 8 oras ka nagtatrabaho, nag-overtime ka pa ng 2 oras, 4 na oras. Araw-araw. Parang ang addict. Umiigop ka ng chemicals ng pintura dahil wala kang protection. Araw-araw yun. Yan yung daily routine mo. Wala kang prevention. So, after how many months or years, yung pala, may sakit ka na dahil wala kang protection. Yan po yung mga health hazard. Ayan. Now, ang health hazard po, meron tayong classification. Physical, chemical, biological, and ergonomics. So, sa physical, ingay, vibration, illumination. Illumination, ilaw. Yung bang nagtatrabaho ka, pinipwersa ka na madilim, kulang sa ilaw, pinipwersa mo yung mata mo. Yan po yun. And then temperature extreme, yung mainit sa mainit, lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga planta, yung pagawaan ng mga bakal, nagtutunaw ng bakal. Basta mga factory na puro mga boiled machine ang ginagamit, mainit, tapos hinaluan pa ng mga chemicals. So doble yung hazard, no? Chemicals at saka temperature extreme, init ng environment. And then radiation, mostly radiation, yung mga nagtatrabaho natin sa ospital, yung gumamit ng mga X-ray machine, ayan. No? And then the pressure also, ang pressure po natin, meron tayong pressure sa taas, sa air, meron tayong pressure sa ilalim ng tubig, no? Yan, sa dagat. So we have the pressure. Depende po yan sa profession natin, kung anong nature ng professions natin, trabaho natin. Yan yung mga physical. And then sa chemical, yan po yung mga alikabok. Mayroon po tayong iba't ibang klase mga alikabok. Mga gases, mga vapors, mga fumes, mga mess. No? Sa biological naman, yan yung mga virus. Yan yung nangyari sa Wuhan, China, yung gumagawa ng sa COVID virus. Nag-experiment yung mga scientists natin doon. Mga hayop, sumablay, punta sa tao. No? Klase ng virus pa, yung pathogenicity na ibang klaseng virus na pag nakapasok sa
katawan ng tao, nag-ano siya, nag-multiply, dumadami. Yan po yun. And then, bacteria. Kadalasan po, mga karpintero, mga mason, nagkaroon ng mga fungi kasi dumidikit yung mga iba't ibang mga alikabok, hindi marunong maglinis pagkatapos ng trabaho, no? May mga bacteria, insects, hindi marunong maglinis sa mga barracks. Kasi sa construction kasi, we are staying. May sarili po tayong tulugan doon, may mga barracks po tayo. Kung hindi tayo marunong maglinis, maraming mga stagnant water, no? Doon nangingitlog, nag-breeding yung mga mosquitoes. Kaya nagkasakit po yung mga tao sa kagat ng mga mosquitoes. Oo. So, ang dami, no? Pag hindi po tayo marunong maglinis. And then sa ergonomics naman, apektado po yung psychosocial hazard. So, pag sinasabi natin mga psychosocial, mental, apektado dahil sa nakukuha sa environment, sa exposure niya sa trabaho. Ang physiological naman, yung pagkaroon ng pananakit sa katawan, yung pagbubuhat. O, yan naman yung physiological. Dahil sobrang bigat, pinipersa, improper yung position sa lifting. So, yan po yung naging problema. Pero isa-isahin po natin to. Okay. Now, dito po, kino-considered po natin, meron po tayong mga factors that determine diseases development. We considered also start from the personal factors or job factor. So, ang pagtatrabaho po natin, depende po yan sa edad natin. Tandaan natin, pag magtrabaho tayo, the more na pataas yung age natin, pahina na pahina yung conditions natin. Hindi na tayo katulad dati na around 20s, kalakasan pa. Pag mag-start ka na ng mga 45, 50 to 60, iba na yung ano mo, conditions mo. Kaya yung age, we consider that. Actually, in the previous president, during the term ni Pangulong Noynoy Aquino and the lower na mga presidente, actually, we have the limitation for the age. Kaya naalala nyo dati na pag mag-edad ka ng mga 60 years old, o kaya mga 50 years old, hirap na mag-apply ng trabaho. Kasi hindi na masyadong tinatanggap ng mga company. No? Pero during the term ni Pangulong Duterte, tinatanggal po yung discrimination about the age. So, binago siya na kahit 60 years old ka, 70 years old, kung kaya mo magtrabaho, wala pong age discrimination. Pwede kang magtrabaho. Kaya ngayon, we are thankful dahil sa construction, makikita ko, meron pa akong na-encounter 60 years old pero ang lakas. No? Ang lakas, 60 years old. Trabaho siya, karpintero. Lakas pa, 60 years old. Tinanong ko siya, tay, bakit ka ng 60 ka na? Sir, manghihina kasi ako pag mag-standby ako na ilang beses ko na yan na-observe, sir. Pag wala akong trabaho, nanghihina yung katawan. Parang hinahanap na yung ng katawan niya sa trabaho. Nahanap. Pero isa yan sa consideration. Mostly, sa general percentage natin, pag umabot ka na ng mga 50 to 60, hina na talaga yung conditions mo. Iba na. Ayan. And then, isa rin po sa personal factors natin yung health habits. Actually, dyan po nagre-rely kung paano po tayo kaingat sa sarili natin. Kasi, isa po yan sa binabantayan din ng mga company, yung individual lifestyle natin. Kasi sa pagtatrabaho kasi natin sa company, baka pagdating sa labas, wala tayong mga pasok, linggo, sabado, grabe naman yung abuso sa katawan natin, no? Paninigarilyo, pag-iinom, yan. Kumbaga abuso ka, gumagamit ka ng mga ipinagbabawal na gamot, mga drugs. Yan po yung mga health habits natin. Kaya isa rin po yan, no? And then yung mga reproductive status natin, kung gaano ba tayo ka-reproductive. Check din yung mga medical history natin. Baka may mga sakit pala tayo, mga previous. So, isa yan sa considerations natin. No? Kung bakit nagkakaroon ng diseases. So, kaya ang mga company po, may mga programa po sila every year. Minimedical po yung mga manggagawa para malalaman kung ito po ba si Juan de la Cruz, may sakit ba o wala. Kasi pag walang mga medical monitoring po ang mga company,
kawawa po yung mga kapwa natin kasama kasi pag nahawaan po tayo at may kasama tayong may sakit at ang klase ng sakit niya ay nakakahawa, eh di hawa-hawa din tayo. Pwede tayong mahawaan. Ayan. So, another also about the job factor. So, of course, binabantayan din natin ang pagtatrabaho ng mga individual natin, mga manggagawa, sa duration ng exposure niya. So, example, normally, ang trabaho naman natin, 8 to 5, 8 to 4. Tapos, ang concentration of agent, anong klaseng trabaho niya? Welder. Yan yung concentration of agent niya kasi fumes, yung usok, wala siyang protection. May welding mask siya pero wala siyang protection sa through inhalation, yung usok, yung chemicals. Yan yung trabaho niya, araw-araw, 8 oras. Humihigop ng chemicals ng welding rod. Yan yung concentration of agent. Araw-araw yan. Yan yung rota ng exposure niya, daily routine niya. No? Sinamahan pa ng iba't ibang mga activity, may mga masonry, nag-grind dyan sa mga puro alikabok, meron pang nagmi-misting, no? So halo-halo na yung mga workplace hygiene, iba't iba na, no? Tapos yung culture pa ng company, walang pakialam sa kalinisan, kanya-kanya, yung amoy, yung baho, kung saan-saan lang tinatapon yung mga hinugasan ng mga kakanin, kung ano-ano pa yung mga ano dyan. So, ang baho, wala tayong mga control measure. Mas lalong nagkasakit yung tao. Yan. So, yan yung naging problema, no? Okay. Now, isa-isahin po natin. Let's start with the chemical hazard. So, of course, given na po sa mga establishment natin, gumagamit talaga tayo ng mga chemicals. So now, kung wala pong proteksyon ang isang empleyado na nagtatrabaho sa site, no, kasi ang entry level kasi ng chemicals through inhalation, malalangha po natin. Now, kung wala tayong mga face mask na suot, ma-inhale natin. Saan magpundo? Lungs. Dito po magpundo po yan sa lungs. Ano mangyari sa tao? Magkasakit. Dahil walang proteksyon. Yan. Actually, ngayon, mga pagkain natin ngayon, more on mga chemicals processed na. Palay, mga humay, no? Yung mga palay natin, para maganda yung tubo niya, inisprayhan ng chemicals yan para hindi inuod, no? So, ano pa lang, chemicals na. Yung mga gulay natin, mga prutas natin, para hindi inuod, di masira, inisprayhan niya ng mga chemicals. Lahat ng mga pagkain natin ngayon, halos mga chemicals na. Maliban lamang kung ikaw magtanim. No? Magtanim ka sa probinsya mo o ano ka, alam mo na hindi mo ginamitan ng mga chemicals talaga yung mga gulay na tinatanim mo, mga prutas na tinatanim mo. Hindi mo hinaluan. So, ikaw yung nakakaalam dyan. Pero dito sa Manila, halos na po. No? Mga isda nga, bumibili tayo. Ang fresh nating makakain dito sa isda, bangus lang at saka tilapia. Pero other than that, yung mga ibang mga isda, wala na, frozen na yan for how many days na yan. No? More on chemicals na. Ayan. Pero sa construction po, no? So, we are exposing about the chemicals. So, may kasabihan dito, paano daw magiging hazard ang chemicals? Pag ginagamit na po siya. Kaya may kasabihan dito, when they become airborne and concentration excessive. So, tulad po ng welding rod, ginagamit siya, bakal yon, tinutunaw siya, yung usok nun, yan po yung mga airborne contaminants, chemicals po yun. Pag ginagamit na siya. Ayan. So, yung mga chemicals na yan, pag wala tayong mga prevention, wala tayong mga control, magkasakit talaga yung mga tao natin. Wala tayong mga prevention control. No? Kasi yan po yung routes of entry ng mga health hazard. Ma-inhale natin, pag kumakain tayo, pati sa mata. Pumapasok din sa mata, no? Sa skin, pumapasok din po sa skin. Yan po yun. Okay, paano na lang kung mahina yung resistance natin sa katawan natin? Hindi kaya ng labanan ng immune system natin. Tay, no? Magkasakit ka talaga.
Yan, pag mahina yung immune system. Okay. So, chemical hazard po, meron tayong organic solvents. So, ang nature of form ng organic solvents, substance diffused or suspended in the air, especially one normally liquid or solid. Lumilipad sa air at malalanghap. So, yung mga occupational exposure niyan, tulad po ng mga pintor, gumagamit ng mga pintura, nagpipintura, gumagamit ng mga varnish during the application, gumagamit ng mga gasolina in cleaning. So, yan po yun. Yung mga nature na trabaho ng gasolina, yan, no? Yung naglalagay ng gasolina sa mga sasakyan, yung amoy niya. No? Yan. So, meron din tayong mga acids or bases. So, ang nature of form niya, mess. So, ito po, water in form of particles floating or falling into the atmosphere near the surface of the earth and approaching the form of rain. Yung mess. Occupational exposure niya, yung mag-cutting, mag-grinding sa operation, mag-spray painting ng operation, yan din yung makukuha niya. Yan, yung mga acids or bases. So, meron din tayong powder or fibers. Yan po yung sa mga alikabok. Dust, particles. Sa mga alikabok, refers to the suspension of solid particles in air. Yung mga masonry, di ba? Pag magbuhos, minsan may buntis. May buntis yung mga wall, yung mga slab. So, kailangan i-grinder yun, i-plane yun para mawala yung buntis. So, yan. Pag ginagrind mo yan, yung alikabok nun. No? So, yan, yung mga malalanghap, mga dust, particles. Nakukuha mo yan. Actually, sa kahoy din. Yung mga karpintero o mga ano yung gumagawa ng mga pintuan, no? Mga design, mag-design na anuhin pa nila. So, ayan, mga alikabok. Dami ko nakikita dyan dito sa amin, probinsya. Pag dumadaan ako, may paggawaan ng mga pintuan, kita mo yung mga tao, ang payat, naninilaw. No? Dahil yung exposure nila gumawa ng mga pintuan, mga ano, puro alikabok ng kahoy. Nigarilyo pa. Yan. And then yung mga heavy metals, no? Fumes, volatilize, solid that condense when the contact air. So occupational exposure po yan, yung mga nagwi-welding, yung fumes. Yung tatrabaho sa mga espalto, no? Asphalt during the application. Espalto. Mga lead poisoning, ang ginagamit ng mga lead. Tinutunaw. Yan po yun. And then gases, substance, gaseous state, room temperature and pressure do not have a warning odor or dangerous concentration. Yan po yung mga linya ng mga LPG. No? So, incomplete yung combustion, mga carbon monoxide, wastewater treatment plant, mga hydrogen sulfide, mga chlorine at saka gas. So, yan po yun. Yan po ang mga chemicals na malalanghap natin. So, kung meron tayong mga ganitong nature ng products na ginagamit natin, tapos wala tayong mga prevention program, so malalanghap natin araw-araw, magkasakit talaga tayo. So, kailangan ingatan din natin yung sarili natin sa mga ganitong mga health hazard. So, physical hazard naman, ito naman yung mga included yung noise. Pag sinasabi natin yung noise, yung ingay. Maingay sa trabaho natin gamit yung iba't ibang mga equipment natin. Ilaw, kulang sa ilaw, madilim, vibration, heat and cold stress, radiation and pressure. Pero isa-isahin po natin. Okay. Simula tayo sa noise. Ang pagtatrabaho po natin, meron po tayong standard dito sa Pilipinas na dapat ang tao pag magtrabaho, dapat ang pinaka-maximum na ingay, dapat pasok sa standard which is 90 decibel lang. Pwede tayong magtrabaho ng 8 oras pag ang ingay 90 decibel. Sa US po, sa ibang bansa 85 lang po sila. Kasi mahirap po pag magtrabaho ka sa mga planta, sa mga iba't ibang establishment na puro gumagana, mga weaving machine,
Tapos magtatrabaho ka dyan, 8 oras, paglabas mo, ano mangyari sa'yo? Mabingi ka. So, hindi ka na makarinig. Yan po yung mga nangyayari po sa mga badyaw. Actually, ang tawag nila sa kanila ngayon, gudyaw na daw, hindi na daw badyaw. Gudyaw na kami, igso. No? Hindi na daw badyaw. Ang mga badyaw kasi, sumisisid sa ilalim ng dagat. May record niyan. Umabot sila ng mga 8 minutes sa ilalim ng dagat. Naglalakad pa yan sa ilalim, namamana ng isda. So, ang nangyari sa kanila, pumuputok na yung air drum. Pumuputok na. Kaya, may problema na sila sa pandinig. Yan yung naging problema. Kasi, hindi tayo pwede magtrabaho na sobrang ingay kasi mabibingi po tayo. So, pag nagtrabaho tayo sa mga planta o anything na mga maingay, kailangan may protection tayo. Para hindi tayo masisira. So, tulad po nito, no, mga nagsisiping sa mga kalsada, working with heavy equipment, shaping concrete, mga grinding works, no? So, required po to na may mga preventions. May mga air plug, air map, para maprotektahan po yung mga tainga nila. Dahil maingay po ang ginagawa nila. Actually, dalawa tong hazard na makukuha nila dito. Hindi lang ingay, pati vibration. Yan yung makukuha nila. No? Ayan. Pero sa vibration naman, meron tayong low frequency. Meron din tayong high frequency. So, yung low frequency o tinatawag nating whole body vibration, yan po yung mga operator natin sa mga backhoe, sa mga loader. Basta nagda-drive ka, mababa lang yung frequency. Pero yung mga high frequency, yung chipping, no? Manual talaga, kamay talaga, o kaya ginamitan mo ng barena para malakas yung persa ng kamay mo. Yan yung mga high frequency or segmental vibrations. Magdadrive ka ng motor, belong to the low frequency. Kasi mga sasakyan natin ngayon, maganda na yung mga suspension. Kahit whole body ang nag-vibrate natin, pero maganda yung suspension niya. Ayan, yung segmental, no? So, yan po yung mataas yung vibration niya. Kasi persa sa kamay eh. Sa whole body, mababa lang yung vibration niya. Yung mga operator natin. Okay. And then, sa illumination naman. So, isa rin po to sa kailangan natin pang magtrabaho tayo, lalo na sa gabi. So, hindi po pwede na magtrabaho tayo na walang ilaw, na pinipersa natin yung mata natin. Kasi pag ipipersa po natin yung mata natin na madilim, so magkakaroon po tayo ng visual fatigue. Masakit po yung ulo natin. Karoon tayo ng headache. Tapos yung paningin natin parang doble. No? Nagkakaroon ng double vision. Tapos magulat ka na lang na biglang tumutulo yung mata mo, namumula. Kasi pinipersa mo yung mata mo eh. Kaya mahirap po magtrabaho na kulang-kulang sa ilaw. Lalo na sa construction po natin. Ang construction po, we belong to the high risk. High risk tayo. Napakadelikado ng construction. Kaya hindi tayo pwede magtrabaho na kulang-kulang sa ilaw. Kailangan okay yung ilaw natin. Well, so far naman, na-experience naman natin yun kahit sa mga pamamahay natin. No? Kaya, dapat ang gawin natin sa mga site, i-advise natin yung mga electrician natin, remind natin na i-double check yung mga electrical wiring sa mga ilaw kasi minsan kasi pag umikot tayo, may ilaw naman pero mahina yung lux na binibigay niya. Yung pala, puro alikabok na palang dumidikit dun sa fluorescent. Busted na pala yung fluorescent. Kaya hindi na siya makapagbigay ng maayos na ilaw. No? So kailangan i-check natin. May programa tayo about the maintenance of the ilaw natin. Kasi bawal tayo magtrabaho na madilim, kulang-kulang sa ilaw. Delikado po yun. Yan. Okay? Yan. Alright. Sige. Mamaya na lang tayo mag-continue po sa discussions natin. So, we will have a break first for 15 minutes break. No? 15 minutes break po muna tayo. So, it's already, nandito na tayo sa environment.
So after ng environment natin, so we have last topic yata, no? To be discussed. We include also the health, about the health. Ayan, sa health naman tayo. Okay. All right. So break po muna tayo. Sir Miguel, sir, may karagdagan po kayo, Sir Miguel. Wala naman na po, sir. They can have po their fee and break po. And be back na lang po at 3:15. Thank you po. Okay. So it would be more cost efficient using cloud instead. And another reason is reliability, because when you hire a cloud provider is responsible for all of the data backup and disaster recovery. And if one of its data centers goes down, it will also have several redundant sites as a backup, which will ensure that there is no downtime. And another reason is scalability. Cloud providers will offer pay-as-you-go for only what you need. So whether you need to rent a few computers or a lot, it doesn't matter.